kaalaman, talento, kayamanan. Bakit nga ba ito ang nagiging basihan ng ating pagtanggap sa ating kapwa? Maklaba o tomboy, salot na agad sa lipunan. Porket hindi marunong mag-solve ng simpleng equation, bobo na agad. Kapag ba mayaman o ma-influensya, may karapatan ka ng manliit ng iba? Matutunan sana nating tanggapin ang isang tao, hindi dahil sa katayuan nito sa buhay, kung hindi dahil siya ay bukod tangi. Hindi naman nila hiningi na maging ganito ang buhay nila, hindi ba? Kay sarap pagmasdan ng mga kabataan sa ating kapaligiran. Naglalaro, nagsisiyahan at walang halong karahasan. Pero bakit nga ba may ilang may pinipiling manamantala? Si Tristan ay isa lamang sa libo-libong biktima ng pambubulas, hindi lamang sa paaralan, kundi sa buong Pilipinas at pati na rin sa buong daigdig. When I was 12, nakabuli daw ako. So, sabi niya sa akin yung classmate ko, sabi niya daw, may sumbong kita kay Mamron, sumbong kita. Sabi sa akin, hindi ako yun. Sabi niya daw, sinungaling man siya. Kasi sinungaling. He's a liar. Ayon kay Tristan, ang ginagawa pambubula sa kanya ay lalong lumala at may isang pagkakataon pang kahit sa paggamit niya ng palikuran sa kanilang paaralan ay pinapabayad pa siya at pinagkakatuwaan. Tantan. Ano ba, sira ulo ka? Oo, sira ulo ka. Ay, sira ulo yan. Ano? Hindi. Sira ulo ka, Tantan. Ano? Huwag ka naman sa assignments mo, ano? Hindi. Sige na, Tantan. Hindi na. Sumukan mo. Sumukan mo. Ha? Hindi nga. Ano? Baliw. Baliw. Si Tantan po, ma'am. Miss President, what happened earlier? Mom, earlier they were teasing Tantan. Who are those bullies? Yesher, Eloy, and Jojo. Yasher and Louie and Jojo. Stay in front. Sit on the air. Ups. Tera. Teka, bawal pumasok dito na hindi nagbabayad. Bakit? Tera. May bayad dito, hindi mo alam. Magbayad ka muna. Tera. Very good. Naging madalas ang pambubula sa kanya doon sa Cebu na umabot sa puntong pisikalan. Ngunit isang araw, natuto na lamang na lumaban si Tristan. Pangit ng drawing. Hoy, ang pangit mo mag-drawing. Para na yung bali sa basurahan. Hindi magano. Iyak ka muna. Iyak! Iyak na yan. Nang dahil sa trahedyang iyon, madalas pinapa-absent siya ng kanyang ina upang makaiwas na tuksuhin ang kanyang mga kaklase. Nang tumuntong ito sa ika-6 na baitang, nakapagdesisyon ng kanyang mga magulang na lumipat na lamang dito sa Davao at dito na mag-aral. Simula nang lumipat siya sa paaralang elementarya ng Dr. Rovito S. Francisco, hindi na siya binubuhay
pagtangkilik ng kanyang mga bagong kaklase. At naasa na rin ang kanyang talento. Madalas, siya pa nga ay nagiging representative ng kanyang paaralan sa mga patimpalak tulad ng poster making contest. At siya pa ay nabibigyan ng mga gantimpala at parangal. Go. At nandito tayo ngayon sa Golf View upang muling balikan ang ating biktima na si Tristan Andoy. Halika kayo at samahan niyo kami. Sa mental kwan na okay na siya, di ba? Okay, Carl, turn on the lights. Kung ganun na, Carl? ang akong kwan lang sana sa uban na may mga anak na normal, mga kanila, ganun. Pero hindi na ako nagigay na lang na sa sista ng anak ko kasi mas grateful pa magana ako kay in spite and despite sa iyang may tabos kanya. Meron siyang special talent na hindi kaya ng iba. Madali ganun, pero ang pag-drawing, gift talaga yan. Kahit na ako, kung marunong mag-drawing talaga. Ganun. Masakit ang taga ko ito, pero in the long run, Ngayon ay papunta naman tayo sa headquarters ng Prefect of Discipline upang makuha ang panig ni Binibining Elizabeth Burgos tungkol sa pambubulas na nagaganap sa Daniel R. Aguinaldo National High School. That is our responsibility. First, example, report that to the advisor. If the advisor is not around, we could report that to the principal. Kuha ang pangalan niya, ang section. Then, kung mudagana siya, pumunta ninyo ninyo ang pangalan. Tapos, report. Nagbabalot po sila pag magbuli sila sa nag-usap pinabot at pinabot. Nakita ng mga amigo ni mo close ni mo dira. Si Sean, si Akabal po. Reasons why a person. Possible reasons. First, that person might be a victim of bullying way back before. Second, that person need to have or gain friends because di ba yung ibang tao kasi kapag ka feeling nila malakas ka or may kapit ka, ikaw na yung tinitingala, yung mga ganon, di ba? And then third, they just want to have what we call this one, an attention. No? Kasi po, pag may respeto tayo sa isang tao, lahat-lahat na kasi kaya nating intindihin. It doesn't matter kung mayaman ba yan siya or hindi, matalino or hindi, tingin mo maganda ba siya or hindi. For as long as you do have respect for such a person, lahat-lahat po na magaganda, pa-follow yan siya. Just respect a person, no matter who. Dapat nating tandaan na ang lakas at tapang ay kailanman hindi sukatan ng kapangyarihan. Hindi mo kailangang makipagtalo para lang mapatunayan na matatag kang tao. Minsan, kailangan nating tumahimik hindi dahil sa takot tayo, kung hindi dahil ang matitinong tao hindi papatol sa mga taong kalibel lang ng aso. Sana'y may natutunan kayo sa programang ito. Hanggang sa muli nating pagkikita.